Sinong kasama namin dito? Dapat meron din kayo. Ay, hindi kayo kasama? Watashi wa JR Sang des, Nogyo des. Watashi wa Lozano Jerome des, Nogyo des. My biggest accomplish right now, nakapagpaaral ako ng kapatid ko, and then nakapagpatayo ng bahay, and then nakapag-rent ng mga lupain. Ako naman, ganun din, nakapagpatayo rin ako ng bahay, pero hindi naman ganong kalakihan. Tapos nakapagbawas kami ng mga utang. Natuto akong maging thrifty. Yung marunong mag-ipon. Magtipid, mag-divide kung ano yung mga babayarin, mga pangangailangan. Pero yung hindi ko na anuhan yung pagkain. Talaga yun ang ano ko. Talagang Number one. Kailangan kain lang. Kain lang ng kain. Halimbawa, yung sahod mo, dapat i-divide mo yan sa mga gastusin, yan sa mga ganung bagay. So, same lang din kami ng pangyayari. Yung malayo ka sa family. Yes. Yun ang unang-una. Nakakalungkot. Nakakalungkot man, pero Kailangan. Pero lagi kong sinasabi pag tumatawag sila, hindi mo ba kami namimiss? Yun ang lagi. Alam mo, sabi ko sa kanila, pag yun ang pinapairal natin mula tayong buhay, yun ang ano, sa akin pag ano. Kailangan labanan yung mga homesick. Homesick. Diba? Lalo na dun sa mga... So, nung nagkasama kami, nung 6 months, Yes. lagi kami yan, after work, labas-labas, lagi kami kumakain. Para malabanan lang yung... Halimbawa kasi, kami kasi, pag merong darating mga bagong trainee, yan, pupuntahan namin. Para yung at home naman sila, kami din yung parang may kakilala kami na, halimbawa, may kailangan kami, may kailangan sila. Parang salitan lang din pag gano'n. Halimbawa, pupunta si Tita Nance, si Ma'am Nance, tinutulungan namin yung mag-monitoring yan kasi kasama kami. Bawat ano yan, bawat gabi. Bawat satcho, puntahan namin yung mga bawat intern. Gano'n, kung tatanungin ni Ma'am Nance kung kamusta ba kayo dito, ganyan. Kasama kami. Lagi kami kasama. Gabi-gabi niyan. Kaya hindi ko naramdaman yung homesick. Parang sabi ko ang ganun, parang kapos na kapos pa rin ako sa ano. Kasi, halimbawa, break time namin sa trabaho, nagchat-chatan na kami yan. Saan tayo mamayang hapon? Yes. Lahat kami yan. O ganito tayo, kakain tayo. Pagkatapos ng work, parang wala, hindi kami ano sa family namin. Ang family naman may oras yan. Ang inaano namin lagi, yung divide the time. Yung oras. Mayroong oras sa trabaho, may oras sa pag-cellphone, barkada. Ganun kasi kami. Kaya nalabanan namin homesick. Homesick. Ako 8 years na ako doon. Isang beses pa lang umuwi. Pinaral mo yung homesick mo. Ikaw din matatalo. Kung halimbawa homesick ka, uuwi na ako, hindi ko tatapusin ng ganito. O di, sayang din yung yung pagiging homesick kasi talagang normal sa tao yan. Kaso, dapat labanan mo yan kasi maraming nangangarap na mag-ibang bansa. Lalo na sa Japan, di ba? Oo, lalo na sa Kaya Japan. sayang kung halimbawang andun na sila tapos uuwi pa sila dahil lang na homesick sila. Mali, di ba? Kasi simula pa lang tinanong na tayo ng agency na dapat pag pumunta ka ng Japan, desidido ka na. Ready ka. Ready ka sa mga lahat ng bagay na mangyayari sa'yo. Ganun. Yun. Yung mga tumulong sa amin, lalo ng UNO, mga sina Tita Nance, si Doktora, Sermon, yan. At lahat ng staff ng UNO, yan. Super nagpapasalamat kami doon. Talagang super thankful kami na naging bahagi kami or isa kami sa napaalis ni UNO. Yan. Sobrang nakakatuwa kasi sobrang ang dami rin na nagbago sa buhay namin. Totoo yan. Kung wala ang UNO, siguro. Hindi pa lang yung ano namin. Siguro hindi pa tayo nakapagsimula dun sa isang pader. No? Ayan. Malaking pagbabago. Halimbawa, pagdating sa pera, ganito lang na kapos. Kapos talaga. Kapos talaga. Pero ngayon,
okay naman. Kahit pa paano nakakaraos. Malaking tulong talaga ang pag-a-abroad. Nung una talaga, first year namin, mahirap. First year kami, hindi ako nakipag-usap kasi ang company sa Japan, 100 plus employees. Yes. Kami. Pero pangalawang taon na, nakaka-adjust na. So, kahit konti, sumasagot kami, nakikahalubilo na. Yun ang ano namin. Oo. Kahit sa mga baguhan, talagang ganun talaga. Tapos hindi mo maiiwasan, maano ka ng Sancho mo. Diba? Oo, mabubuli. Kaso nga lang, sa sayo din. Kasi nga, hindi mo maintindihan. Hindi mo yung maintindihan. iba. Sa akin naman, kahit papaano, for 8 years, hindi pa ako nakarinig ng quote na baka. Yung ganon. Never. Ako meron. Nung uwian naman na namin, kasi 6 months lang ako doon, nagre-regalo naman sila. Yun ang pinakamasarap na part na yung re-regaluhan ka na ng sacho mo kasi meron din yung ibang ka sa trabaho. sacho na every sahod, may dagdag, may bonus sila. Ay, kami. Ganun, ganun sila. Kami. May isang lapad na bonus. Isang lapad. Patapos halimbawa, matapos na yung contract nila, nagbibigay sila ng mga regalo, mga G-Shock. Yes. Camera. Ito, G-Shock regalo pa na. 6 years na. 6 years na siya. Tapos, ano yan, di ba? Linibre rin kami ni Amari Hideyuki kasi pangalan ng sadyo namin doon. Linibre niya kami sa Disneyland. Nung patapos na sila. Yung patapos na kami. Kasi naggambante kami doon sa trabaho namin. Kasi nagtanong kami kay Satcho na sabi namin, Satcho, pwede po ba kami sumama sa Disneyland? Tapos sabi ni Satcho sa amin, okay lang, pero marami pa tayong trabaho. Baka hindi na kayo makahabol. Naggambante kami, ginambaro namin. Kumbaga, binilisan namin yung trabaho, kung ano yung gusto niya na trabaho na mabilis na. Marami kaming na-harvest, ganyan. Nakota niya yung part na yon. Kaya nung time na yon, tanghali, tapos na kami. Pinuntahan niya kami. Sabi sa amin ni Satcho na gusto niyo ba talagang sumama ng Disneyland? Satcho, sabi namin na ganyan. Tapos sabi, okay daw. Bukas daw, gumayak kami, gano'n. Sasama daw kami yun. Tapos ang ginawa niya, siya ang nagbayad nun. Gano'n, super ang bait ng Satcho namin, si Amari Hideyuki. Agres, mabait. Mabait talaga sa amin kasi may mayroon kaming sinusunod na program. Every year kasi meron kaming gano'n. Lagi kaming lumalabas. Nung pandemic lang nang hindi. Kasi nga, lahat puro bawal. Yes. Pero nung umupa na yung pandemic, okay na. Balik to normal na. Masarap sa Agres din. Sa mga nag-aspire na mag-Japan, tibayan ang loob. Yes, number 1. Number 1 yan. Kung nandun na kayo, mag-ipon. Yes, huwag gastos ng Gastos. Diba? Kailangan talaga natin na marami tayong baon na Nihongo. Lalo mga vocabs, gano'n, yan. At saka hindi, Tapos yung pakikipag-communication dun sa Satcho mo, kung paano mo sasabihin yung mga ganitong problema. Gano'n ang nagiging madaming problema. Hindi bawal ang magtanong. Yes. Importante yan. Importante. Magtanong ka lagi. Hindi yung pauna-una ka. Dapat magtanong ka. Hindi naman nila, lagi ka na nagtatanong, hindi naman sasabihin sa'yo ng Satcho mo eh. Mas gusto pa nila. Yung halimbawa na, tanong ka, Satcho, ano to, ganito. Mas gusto nila yun kaysa yung, ikaw yung nangunguna. Tapos mali naman yung Mali, gagawin oo. mo. Ganon. Mas okay yung magtanong ka. Yeah. Pag nandito kayo sa Pilipinas, kung ano yung mga ugali ninyo, iwanan nyo. Hindi parehas sa Japan. Yes, kasi maraming batas sa Japan Oo. na Bawal. Kailangan tayo talaga mag-adjust. Kasi talagang mahigpit ang Mahigpit. batas nila doon. Isa dito. Kung halimbawa dito sa Pilipinas, mayaman ka, hindi ka kumakain ng ganito, hindi mo kayang gawin yun. Dapat, once na nag-Japan ka, farmer yung inano mo, doon, ano ka talaga, barok ka doon. Ikaw gagawa lahat ng Kung sa dito field. may katulong ka, or halimbawa sa bahay nyo may tagaluto, lahat doon mararanasan yung mag-aspire na pumunta ng Japan.
lahat-lahat ng trabaho mararanasan mo doon. Kasi meron mga nag-a-apply na ano di ba, yung may makaya sila. Ang gusto lang nila, makarating ng Japan, ma-experience nila yung ano, pero hindi nila alam yung trabaho na dadatnan nila doon. Napakahirap. Kaya once na mag-a-apply ka ng Japan, dapat talaga desidido at saka buo sa loob mo kung ano yung trabaho mo doon sa Japan. Kung anong madadatnan. Iba yung sinasabi na unexpected, yung reality. Dito, kung kayod kalabaw dito sa Pilipinas, doon, doble kayod, triple pa. Kumbaga, ang iisipin mo na lang dyan yung sahod mo. Yun na lang yung magpapawalan talaga ng taas. Kaya nga, siyempre, may family ka pang tatawagan. Kaya ang ginagawa namin, dinidivide. halimbawa, magluluto ka na. Almusal, tanghalian, panggabi. Isahan na lang, damihan mo na. Yes po, ganun nga. Lahat ng di mo naranasan, di mo naranasan dito, mararanasan mo doon. Kaya ihanda ang sarili. Yes, ng mga gusto. Ang puhunan mo, lakas. Lakas. Yun, yung katawan mo. Tibay ng loob. Oo. A lot of money. Yes. Sabi ko nga sa boss ko, sabi niya, JR, isang beses ka palang umuwi, no? Sabi niya, opo, Sadyo. Kapag may pagkakataon pa, another 10 years, hindi pa ako uwi, it's okay, Dejo. Sabi ko sa kanya, kahit ilang taon pa, sabi ko sa kanya. Kasi, pero na Tagalog? Okay, it's okay. Kasi, sabi ko sa inyo, hanggat bata kayo, hanggat kaya kapag may opportunity pa na mag-abroad, yes, mag-abroad na, i-try nyo. Sa puso, ako ay tatak uno.